Lord to God, isang mapagpalang umaga sa inyo mga kapatid, at ang ating paksang pag-uusapan ngayon ay mababasa natin sa John 1:3. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nilikha na hindi sa pamamagitan niya. So, itong bagay nito itong talatang ito ay pinapakita na ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay. At dahil sa pamamagitan ng ating Diyos, kaya nalikha ang mga bagay. So, our teaching for today is number 1 is God alone is eternal and uncreated. Ang Panginoon ay siyang lumikha ng lahat ng bagay. At ginawa niya ang mga bagay ayon sa kanyang kagustuhan. At nakadesign ang mga tao upang paglingkuran ang ating Diyos. Sad to say, dahil nga merong mga fallen angels na kasama natin nandito sa lupa, kaya nadidisib nila ang tao. Pero lahat yan ay may hangganan, sapagkat nakasulat na sa talata ng Biblia na kung saan ipinakita, sa apostol yung pwedeng mangyari, yung mangyayari sa hinaharap. Kumbaga, hinulaan yan eh. Kasi alam ng Diyos kung anong mangyayari sa hinaharap. At lahat yan may hangganan. Darating ang panahon na huhukuman tayo ayon sa ating mga gawa. At ang buhay natin na to ay pansamantala lang. Hindi talaga ito ang pinakabuhay natin. Ang buhay natin sa langit. Ngayon, kung yung buhay mo na ito ay gagamitin mo sa puro kalayawan, puro sa mga daya ni Satanas, yung maging madeceive ka, ng gawa ng Diablo, ay ito ang kasuklam-suklam sa Diyos at talagang pwede tayong mapahamak. Kaya lagi mong tatandaan na ang buhay hindi lang ito tungkol sa pagkain, sa hanap buhay, kundi kung paano natin nasusunod yung kalooban ng Diyos. Hindi mahalaga kung ano yung pinaniniwalaan mo, anong relihiyon mo. Ang importante ay yung pananampalataya at relasyon mo sa Panginoon. Kung sinusunod mo ba yung nasusulat at utos ng Diyos. Kasi kahit anong religion mo kahit anong relihiyon ka pa, kung hindi ka sumusunod sa utos ng Panginoon, baliwala lahat. Hindi ka pa rin maliligtas. Why? Kasi hindi mo tinupad yung dakilang utos. Kasi hindi about religion. Hindi about sa kung anong sekta ka. Kundi paano mo sinunod yung utos ng Diyos. Maliwanag. Ang Biblia nakasulat. Kung ano yung Biblia na ginagamit ng sekta na to, same din naman sa Biblia na ginagamit ng ibang sekta. So bakit pa sila nagtatalo? Maliwanag ang utos ng Panginoon. Sinusunod mo ba? Ginagawa mo ba? So the question is, paano mo ginagawa? Sapagkat ang tunay na iglesia ay sumusunod sa Diyos. At ang nagtuturo, ay mga lingkod ng Diyos, mga sinugo ng Diyos. Kaya napakahalaga yung authority. Kasi hindi yan basta-basta na parang kanin na pag sinubo mo, napasok ka, iluluwa mo. Hindi ganun yun. Sapagkat may authority, merong ibinigay ang Diyos na tagapanguna. Kaya sa umagang ito, lagi nating sinasabi na ang ating mga pananampalataya, ingatan natin. Yung patotoo natin sa kapwa natin, ingatan natin. Sapagkat dito, naka-base yung ating espiritu. Pagka kasi hindi natin naingatan yan, mapipighati natin yung Holy Spirit. Kaya sa umagang ito, purihin ang pangalan ng Panginoon. Huwag nating pababayaan na tayo ay mawalan yung Holy Spirit sa buhay natin ay mapighati natin. Ingatan natin ang banal na espiritu sa puso natin. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Love each other. Purihin ang pangalan ng Panginoon. To God be the glory.